Good day mga ka-sports natin dyan. Pagkatapos ngang mag-champion ng Petrogas Angels sa PNVF Champions League, meron naman target ang kanilang team ngayon, kung saan nga kailangan daw nilang talunin ang lahat nga na kanilang mga katunggali sa PVL para nga makaharap nga nila ang Creamline Cool Smashers. At according nga sa mga binitawan na salita or sa statement ng ating Prof. Van Sickle ay wala nga silang kinakatakutan kahit ang Creamline daw ay kayang-kaya nilang talunin. Umani naman ang sarit-saring batikos nga ang nasabi nating komentong yan at or statement ni Prof. Van Sickle, at ngayon nga ay nagtitrending na ito dahil nga alam naman natin na ang Creamline ay sobrang daming ang mga tagahanga at mukhang hindi nga nila nagustuhan ang talas ng bibig ng mga sinabi ni Prof. Van Sickle. Aalamin natin ang buong detalye. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa aking YouTube channel, subscribe na. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na! Bago natin puntahan ang mainit na issue nga sa statement ng ating Prof. Van Sickle laban nga sa kanilang mga makakatunggali sa PVL at lalabigit sa Creamline Cool Smashers, ako muna ay nais na magpasalamat sa lahat ng mga nagme-member sa ating YouTube channel. Salamat nga kay Ray Orlianes Pangan na kung saan nga ay nag-join siya or nag-rejoin nga siya kahapon. At salamat rin kay Lovers Gene 7 na bagong member natin sa Wais Cup. At maraming salamat rin kay Yolanda Kilitis na nag-join nga siya sa atin sa ating membership sa Wais Cabes 18 days. At syempre nais ko rin magpasalamat kay Daday TikTok Vlog na kung saan nga ay 4 months na rin siyang connected at member nga sa ating YouTube channel. At higit sa lahat kay Manuel Mendoza na halos mag-iisang taon ng member rin sa Wais Cabes. Salamat sa mga nag-join sa atin at sa mga nais rin dyan sumuporta sa ating YouTube channel. I-click nyo rin lang mga ka-sports natin dyan ang join sa itaas niyan. Makikita nyo nga yan mga ka-sports natin dyan, may bilog na yan at may nakalagay ngang join yan. Pag kinilik nyo yan ay officially member na nga kayo ng Wais Cabes. At salamat sa mga lahat ng mga sumusuporta. At eto na nga, nais ko rin magpasalamat mga ka-sports natin dyan sa ating mga masugid na mga manonood at madalas ngang mag-subscribe sa ating YouTube channel dahil nga ngayon ay dumating na ang ating Silver Button Award galing nga kay YouTube. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nanonood nga sa ating YouTube channel. Wala itong Silver Button Award natin kung wala kayo, kaya thank you so much. Mainit nga ang issue ngayon kay Prof. Van Sickle kung saan nga ay pinag-uusapan talaga ng mga netizen at nababash nga siya dahil nga sa kanyang statement matapos nga nagbitaw siya sa kanyang mga salita na maaanghang patungkol nga sa nasabi natin sa interview sa kanya. Ito naman ay talagang kumalat na sa social media at hindi nga ito nagustuhan nga ng mga fans ng Creamline. Kung kaya ngayon mga ka-sports natin dyan, maraming nagsasabi na kabago-bago pa lang daw ni Prof. Van Sickle ay medyo matalas na daw itong magsalita. Ano ba ang sinabi ni Prof. Van Sickle kung kaya nagalit nga ang nasabi nating karamihan at inaakusahan pa nga siya na medyo ma-attitude na raw ito. Narito nga ang pahayag ni Prof. Van Sickle. Yeah, they are unbeaten the whole tournament and I don't care, it is what it is good for them that they are undefeated the entire tournament. At agad nga yan nag-trending. Narito naman ang mga reaksyon ng netizen. Ate Chona ka girl, emoji, ha ha ha. Reaksyon pa ng dalawang netizen, yabang ah. At sabi naman ni Kevin, panindigan mo yan. Mas malakas si Davison sa'yo, Brock. Tingnan mo palo ni Davison. Ang lakas kung fair sa'yo. Mas pipiliin ko pa si Rondina kung spiking kaysa sa'yo. Lahat naman ng team gusto talunin ang CCS pero iba itong player na to. Medyo mahangin eh. Baka CCS yan.
di yan basta-basta uwi. Nagka-award lang at MVP, ganyan na agad. Yan naman ang kanyang patotsyada kay Brock Van Sickle. So napakarami pang mga reaksyon nga ng netizen na hindi nga nagustuhan ang nasabi nating statement na yan ng ating Brock Van Sickle. Pero kung titingnan naman natin ay talagang medyo matalas siya magsalita, pero may katotohanan naman. Lahat naman siguro ng team ay gusto talagang talunin ang Creamline. Pero syempre, alam naman natin na ang Creamline Cool Smashers ay hindi yan magpapatalo. At matalo man nila ang Creamline, dadaan nga sila sa butas ng Carrion. Sapagkat alam naman natin ang Creamline Cool Smashers ay isa sa mga pinakamalakas na team. Kung kayo naman ang aking tatanungin mga ka-sports natin dyan, sa tingin nyo sa mga pahayag na yan ni Brock Van Sickle, ano ang sa inyong reaksyon dyan? Nagyabang ba talaga siya, nag-attitude siya, or sadyang ganun talaga siya magsalita? Kasi nga, feel-am siya, direct to the point siya, magsalita at walang pakeme-keme at walang halong kaplastikan. Kung sa tingin nyo ay nag-attitude siya, or talagang ganun siya magsalita, mag-comment kayo sa baba. At ano, sa tingin nyo, kayang-kaya ba talaga pataubin ni Brock Van Sickle ang kupunan nga ng ating Queen Gemma Galanza? Kung sa tingin nyo ay kayang-kaya, mag-react rin kayo para dyan. At syempre, manatili kayo nakatutok sa aking YouTube channel sapagkat madalas nga tayong mag-a-update ng kanilang mga games. Nagbago nga ang schedule sapagkat February 20 na magsasalpukan ang bawat team. Kaya tutok lang kayo para hindi kayo mahuli. Subscribe na. Thank you so much. God bless.